Hindi natin maikakaila na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang patuloy ang pag-unlad na binansagan pa nga Tiger Economy of Asia. Kaliwa't kanan ng pag-usbong ng iba't ibang sangay ng industriya, pamilihan, infrastruktura at ang pagpasok ng iba't ibang foreign investors sa ating bayan. Ngunit sa kabila nito, tila kapansin-pansin ang malawakang pag-usbong ng polusyon sa ating bayan at isa rito ang air pollution. Ang polusyon sa Asia ay palubha na ng palubha at ito ang pangunahing dahilan kung kaya't marami ang namamatay sa Beijing, Jakarta, Seoul, Bangkok at Maynila. Tinatayang 89.42% ang polusyon sa hangin sa Metro Manila at 10.58% lamang ang maayos na air quality rito. Ang Pilipinas ay kasalukuyang mayroong mga batas na pangkapaligiran na ayon sa constitutional principle na bigyan ang bawat Pilipino ng karapatan sa balanse at malusog na ekolohiya. Kabilang sa mga batas na ito ang panggubat, pamamahala sa lupa, pagmimina, solid waste management, malinis na tubig, lalo na ang malinis na hangin. Ayon sa isang pag-aaral, ang pinakapangunahing pinanggagalingan ng polusyon sa hangin ay nagbumula sa mga paputok tuwing bagong taon. At dahil sa mga ito, nagpatupad ang Pilipinas ng Republic Act 8749 o ang Clean Air Act of 1999 na kung saan ito ay nakatuon sa pag-iwas sa paglubha ng polusyon sa halip na sa pagkontrol sa pamamagitan ng paghihikayat na makipagtulungan sa mga mamamayan at mga industriya. Ito ay nagpapatupad din ng isang sistema ng pananagutan para sa masamang epekto sa kapaligiran upang dagdagan ang pagsunod sa mga regulasyon sa kapaligiran ng pamahalaan. Tandaan nyo lagi, when man discovered fire, there is what we call a limited use of power. No? And man realized that he has the power to change or what we call to create something. Doon siya nagkaroon ng idea na, ay, kaya ko palang gumawa ng isang bagay kasi nakagawa ko ng apoy. And from that, man started to be inquisitive, etc. And they started to think. No? Kaya lang, no? And from that, man realized that he can create a lot of things until it reached the age of exploration, discovery, and colonization, in which man learned na, oh, there are so many resources available in the world. And from that, there's a question, what are we going to do with these resources? So when the age of industrial revolution came, they maximize the resources that they have found during the age of exploration, discovery, and colonization. So ano nangyari? Now started to create new things, better things. The changes that has happened to the world during the age of industrial revolution is comparable to 500 years of human existence. In the span of 100 years, nabago niya ang mundo. Actually, in American Industrial Revolution, it took 50 years to change the face of America. 50 years lang, nabago niya yung ekonomiya, yung pamumuhay, pagtingin ng tao sa Amerika. And so when the Americans realized na, oops, we are very powerful, then it's now start, you can now start to conquer other countries, and one of which is the Philippines.
Nagsimulang mamulaklak ang industrialization noong dekada 50 at 70. Ngunit sa nakaraang 30 taon, ang pagganap ng Pilipinas ay hindi kaaya-aya. Ilang beses na sa ating kasaysayan ay bumaba ng husto ang ating ekonomiya. Sa mga taong 1971 hanggang 72, bahagyang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ito ay bahagyang tumaas muli sa mga sumunod na mga taon. Muling bumagsak ang ekonomiya sa Administrasyong Aquino noong taong 1983 hanggang 86. Ngunit ang pagbangon ay kanilang muling nakamit matapos ang ilang taon. Ang positibong pag-unlad ay tumuloy hanggang sa Administrasyong Ramos, kasabay ng Asian Crisis. Ang tunay na pag-unlad ay nanumbalik noong 1976. When the Spaniards conquered the Philippines, konti lang yung ginagamit natin energy resource, no? Ginagamit natin yung oil galing sa kopra, mga kandila, etc. Ganun lang. Tapos manual labor. But when the Americans came, the idea of everything that is speed, that is fast, everything that is efficient, no? Yun yung mga ideas ng Americans dumating sa atin. And one of the things that Americans brought to us were cars. Ayon sa ating kasaysayan, ang mga Amerikano ang nagdala ng ideya ng paggamit sa mga sasakyang panlupa. Nagsimula ang mga Pilipino sa transportasyong pandagat dahil nga sa pagkakaroon ng malawak na karagatan at ibang uri ng katubigan na nakapaligid sa ating bansa. Marami ang nagsasabi na ang pangunahing dahilan ng malubhang traffic ay ang pagkakaroon ng malubhang dami ng sasakyan. Tinatayang 7,463,393 ang bilang ng mga sasakyan sa Pilipinas noong 2012. Paano pa kaya ngayong panahon ng makabagong teknolohiya? Sa dami nito, ito ay magiging sanhi ng traffic na mayroong dalawang bunga. Una, sa lubha ng traffic, nakatigil lamang ang sasakyan at ito'y nagsusunog ng gasolina, nagdudulot ng pagdumi ng hangin. Pangalawa, dahil nga nauubusan ng gasolina, pilit na magpapakarga muli ng gasolina ang mga motorista, kung kaya't lalala at lalala ang polusyon. Hindi na ito maaaring mawala sa pinaggagawa ng mga Pilipino. Bilang karagdagan, nagdudulot ng dami ng mga sasakyan ang pagkakaroon ng problema ukol sa mga smoke belchers. Ayon sa isang pag-aaral, 65% ng polusyon sa hangin ay mula sa mga smoke belchers. Dahil nga sa hindi katamtamang dami ng mga sasakyan, madami ring kemikal na nagmumula sa usok ang nakasisira sa ating kapaligiran at sa kalusugan ng tao. Nagpatupad ng batas ang Makati na laban sa mga smoke belchers. Tinatayang 3,295 ang nahuli noong 2008. Kasama rito ang 948 na truck, 215 na kotse, 76 na jeep, at 32 na bus. Greatest irony of here in the Philippines is that before we use rivers to transport people, we use rivers to bring goods. Remember Jose Rizal in his life story, his first time to go out of Laguna when he was 7 years old was when he went to Antipolo. He did not pass by a street or a major highway, but he used the Laguna Lake, and from that he went off to Parola and Taytay, and from there they hiked going to the town of Antipolo. Walang ginamit na automobile. So,
Pampanga, they are very close. But they have different languages. They speak Pampango, then they speak Tagalog in Bulacan. What separates them? Vast tracts of land, flatlands. But in the Visayas, though they are scattered, they have almost the same languages which is Bisaya. Even though you're Ilonggo, etc., there are common words found in your language because water unites all of us as a people. We do not look at water as a source of division, but rather it unites us as a people. Comparing it today, we look at water as something that separates us. Now, when the Americans came, they have that same notion that we have today. We have to build roads, we have to build bridges so that we can connect people. We do not understand that we as a people is a water culture people. We know when to and how to communicate using water systems. So dahil doon, naggawa sila ng kalsada, naggawa sila ng tulay. Nawala ngayon yung mga gamit ng ilog. No? So ano nangyari? Nagkaroon ngayon ng cars. Nagkaroon ngayon ng mga automobiles. At ano ang kapartner nun? Gas. At ano ang resulta nun? Pollution. It is an American way in which telling us that we can be dependent economically. Why? Because we do not have the means to create roads and bridges. We do not have gasolines to burn. And we do not have the resources to make our own cars. We burn gas that we do not have. We use cars that we do not have. So anong result? We are becoming dependent to these Americans. Ayon sa kasaysayan ng Pilipinas, nagsimula ang industrialisasyon sa syudad ng Pasig dahil sa pagkakaroon ng Ilog Pasig na kung saan ginawang lugar ng pangangalakal o trade. Sa pagkakaroon ng mga pabrika o factories, mistulang naging basurahan ng ilog dahil sa pag-iimbak ng basura rito. Habang mabilis ang urbanisasyon na nag-uugnay sa paglago sa sektor ng industriya at pagkalat ng transportasyon sa Asia, ang sulfur dioxide at nitrogen oxide emissions ay kapansing-pansing na daragdagan. Ang pollutants ay nagmumula sa pagsunog ng fossil fuels na ginagamit sa enerhiya, industriya, at sektor ng transportasyon sa buong rehiyon ng Asia. Ayon sa pag-aaral ng ADB, higit 23% ang kontribusyon ng mga planta o factory sa polusyon sa Pilipinas lamang. Ang isang sasakyan ay naglalabas ng 1 kilong carbon monoxide kada 15 minuto. Kapag 1 oras kang nasa kalsada, ang iyong sasakyan ay nakagagawa na ng 4 na kilo ng carbon monoxide na nakakasama sa ating ozone layer. Sa tao. Yes. Ang paninigarilyo kasi may effect kapag na second hand smoke ang tao. Mas masama yon. Yung inemit nila na usok from their cigarettes, pag nasingot ulit ng panibagong tao, it can cause cancer actually. Yes. Causes diseases. Yon. And sa kapaligiran natin, we know naman na smoke, even from vehicles, mga ano siya, mga cause na siya ng pollution. Okay. Eh, sir, bakit po naninigarilyo ang tao? Sa tingin niyo po? Yung paninigarilyo kasi is na-invent yan as pastime and now na-develop as gustong-gusto mag-smoke. Eh, ako, hindi ko prefer mag-smoke. Ang baho lang sa hininga, didilaw lang ang ngipin mo, magkakasakit ka pa, gastos lang siya. Okay? Personally, I don't like smoking. Yes. Yan po, sir. So, thank you, sir. Yeah.
Maraming Pilipino ang nalululong sa paggamit ng sigarilyo. Nagsimula ang paggamit ng sigarilyo noong panahon ng mga Kastila. Higit kumulang 28.3% ng populasyon noong 2009 ang naninigarilyo. Ayon sa survey ng DOH, NSO, World Health Organization, at ng United States Centers for Disease Control and Prevention. Nakakasama ito sa ating kapaligiran dahil sa pagkakaroon ng carbon monoxide na nakakapatay rin ng tao. Limitado ng gobyerno ang paggamit ng mga sigarilyo, lalo na ng mga gumagamit araw-araw. Kahit na ipinatupad na ang sin tax law, patuloy pa rin ang paggamit ng mga Pilipino. Nakakadismaya lang na makikita natin ang mga kalat na sigarilyo sa mga kalsada. Ang paninigarilyo ay isa sa mga bagay na nakakaapekto sa paglubha ng polusyon sa hangin sa ating bansa. Bukod sa mapinsalang dala nito sa hangin, ang mga kemikal din na nagmumula dito ay nagiging sanhi ng mga nakamamatay na sakit sa puso, baga, cancer, diabetes, osteoporosis at marami pang iba. Noong taong 2012, ang paninigarilyo ang pangunahing dahilan sa pagkamatay ng libo-libong tao sa ating bansa. Kapag umuulan, laging mayroong posibilidad na magkaroon ng acid rain na makasisira sa mga halaman at puno. Labis na ultraviolet radiation na makasisira sa balat ng tao at hayop, sanhi ng pagkasira ng ozone layer. Makikita na ito sa panahong kasalukuyan dahil sa nararanasang climate change o pambihirang pag-iiba ng klima. Dahil sa acid rain at climate change, maaaring mamatay ang mga halaman at hayop na pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay ng tao. Nakasisira ang polusyon sa ating likas na yaman na maaaring maging sanhi ng pagbaba ng turismo. Ang acid rain ay makakaapekto sa mga pananim ng mga magsasaka sapagkat ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng pagkamatay ng mga halaman na nagiging dahilan upang mawala ng kita ang ating mga magsasaka. Gayun din, mababawasan ang mga commuter sa Maynila dahil sa dami ng kemikal sa hangin na nagmumula sa usok. Ito'y magiging pangamba sa kalusugan ng ating mamamayan na maaari nilang kamatay. Kapag nawala naman ang mga tao sa Pilipinas, magkukulang ang ating mga manggagawa kung kaya't muling bababa ang ating ekonomiya. At dahil na rin sa nakakasamang usok, may ugali ang mga Pilipino at tamarin sa kanilang gawain dahil na rin sa hindi kaaya-ayang kapaligiran. Palagi ko naranasan to kasi tricycle ako eh. So, pagkalsado ko pa lang, daming jeep, mga tricycle, kulay pa nga lang ng abo, kita-kita ko na eh. Salamat! Sige. Makakaranas na air pollution kapag nagkakomment ako. Kapag may mga kotse dumadaan, lalo na mga jeep na yung mga usap nila kulay itim, tapos masakit sa ilong. Okay, comment po kayo. Pag nasa Metro Manila ka, lahat ng area may pollution. So hindi mo kailangan maghanap ng pagkakataon na kada lingon mo may pollution. Sa jeep pa lang, tapos pag lingon mo may nag-iossi sa tabi mo yung pollution. Economic independence and economic dependence to Americans. So parang hanggang ngayon tayo parang pag American goods, American is something that is good. No, we do not. Our identity as a people are highly based on what America dictates to us. And looking at pollution, no, ngayon, para bang may konsepto kasi sa pollution na progress then clean later. Yung ganong konsepto sa nation, sa isang bansa eh. Let's look at Korea. Korea was very dirty before. It's very, very dirty. Pero
Anong ginawa nila? Pinaganda nila yung Korea after nilang yumaman. I don't know if the Philippines can do that. Dirty now, then later on you will clean and become very, very environmentally conscious people. I don't know if that will happen. Kapag pa naman yung sa I don't know. But when it comes to pollution, there's the Clean Air Act. Signed before, during the Ramos administration, or I think it's Ramos administration. Clean Air Act. Pero sana implement siya. Ipatupad talaga yung Clean Air. And also until now, we are dependent. No second-hand cars create what we call. They create what? They create more Carbon monoxide. carbon dioxide as compared to cars. Eh, yung mga lumang kotse ng mga Japanese, Koreans, Americans, ginagamit jeepney. Yung mga jeep akala mo gawang Pilipino yung mga yun, pero pag tinignan mo yung loob, these are Japanese, what they call this? Japanese brand yung mga machines na ginagamit. At saka ano din sir, yung merong sinabi pa dati sa isang business kasi yung kung paano, yung pagiging, yung economic, you will see economic development kapag yung mga tao nagko-commute instead of bumibili lang. Yes. Yun talaga yung ano ko. You always have to understand this that once in a society, rich people would commute, going to work and going to other places, it means that that country is already rich. It is not having many cars in the street. But when the people of that nation is dependent on public transport, kasi ibig sabihin, equal na kayo halos lahat. Hindi ka na mahihiyang mag-commute. Kaya nga when you go to the United States or even in Europe, some European countries, you will see people wearing gowns. Nasa ano sila? Sa transport, public transport. No? Naka-Amerikano, naka-ano kasi public transport. Pero sa atin, you need to have a car, you need to have this and that, then we have this idea na kapag may kotse mayami, but that's not true. Hindi lahat na may kotse ay mayami, baka may utang na kayo. Okay? Sige po, sir. Parang Dapat ba natin patagalin ang paghihirap ng ating kalikasan? Kung magpapatuloy pa rin ang ating paninira, wala na tayong matitirhan. Dalawa ang pangunahing solusyon sa polusyong ito. Ang baguhin ang sistema sa paglikha ng mabuting gasolina at mawala ang lumalaking traffic sa Metro Manila. Sa kabila ng Clean Air Act, may masamang pananatili pa rin ang mga pampublikong sasakyan, jeep, taxi, at mga lumang bus na labis pa rin umaarangkada sa mga lansangan ng ating highly urbanized na mga lungsod. Madaling mahulog sa bitag ng kawalan ng pag-asa. Ngunit may mga konkretong hakbang at may isasagawang mga panukala na maaari nating ipatupad at sundin. May malinis na teknolohiya upang yakapin. Reforma sa sektor ng transportasyon na dapat isaalang-alang. Kung para sa inyo ay imposibleng maganap ang pagbabago, dapat simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili.
Mausok ba? Wala. Wala. Sure ka? Wala kang ano, hindi ba sakit sa baga? Yung baga. Usok? Mausok eh. Mausok.